Gandang hapon pong muli sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pagsisimba sa kabila ng di ho natin naintindihang panahon at sa mga pagulat ng kalikasan dahil napilitan na naman ho tayong mag-face mask dala ng ashfall. So maraming salamat at tayo ay naririto upang muling bigyang sigla at upang makita at mabasbasan ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno sa kanyang pambansang dambana. Palakpakan po natin ang mahal na Poong. Ang ating pong ebanghelyo ay kakaiba dahil masasabi ko pong sa unang pagkakataon at wala nang iba, bukod tangi, binanggit at binigyang puwang ang mga kababaihan. Kung atin hong bibigyang titulo ang atin hong pagbasa, ebanghelyo, si Jesus at ang mga kababaihan, the women in the life of Jesus. The women in the life of Jesus. Sana ho hindi sasama ang loob ng mga kalalakihan. Hindi magtatampo ang mga kalalakihan dahil kung tutusin ho, yamado, no? Panalo na ang mga kalalakihan sa buhay ni Jesus. 12 apostol ang tinawag niya, nakasakasama niya kung saan-saan, at minarapat din ng Panginoon na sa pagtanggap niya at pagbuo ng mga kalalakihang tinawag niyang mga apostol, 12 sila, may puwang pa rin at may lugar pa rin sa piling nila ang mga kababaihan. Bakit po ba ito natin bibigyang pansin? Kasi po sa kultura ng mga Hudyo, women were considered to be second-class citizens. Para hong United States, ano? Parang pag tayo nag-a-apply ng citizenship or whatever sa embassy, no? Second-class citizen ang mga kababaihan. Kaya mapapansin ninyo, bakit sa 12 apostol na tinawag ng Panginoon, walang babae? Was it a society honoring only men? Well, sabi ho nila, ganyan daw ho, no? Masochistic, no? Well, di ho natin masabi. It may be culturally conditioned. Kasi yun ang nakasanayan. Ngunit kung tutusin, binago at binasag ng Panginoon ang nakasanayan sa pagbibigay kahalagahan sa mga kababaihan. Kaya kung meron hong dapat na ebanghelyong malapit sa puso ng mga kababaihan, ito hong ebanghelyo natin ngayon mula kay San Lucas, Kabanatang 8, talatang 1 hanggang 13. Luke 8:1-3. Huwag mo kakalimutan na 8:1-3. Tayaan kaya ninyo para hindi malimutan. Baka humanalo. No? Joke lang ho ha. Baka sabihin, si Father, hinihikayat pa tayong magsugal. Hindi ho. Para lang huwag malimutan. No? Lucas, Kabanatang 8, talatang 1 hanggang 3. Kung saan narinig natin na binigyang puwang at kahalagahan ng Panginoon ang kababaihan sa kanyang misyon. Na ang kanyang pagliligtas at gawain ng pagtatatag ng kaharian ng Diyos ay hindi lamang sa tulong ng mga kalalakihan, kundi sa tulong din ng mga kababaihan. In fact, ito nga hong si Maria Magdalena na nabanggit, isa sa mga kababaihang biniyayaan ng Panginoon. Ang sabi, 7 demonyo ang pinalaya sa kanya at bilang pagtanaw niya ng utang na loob sa mahal na Poon, matapos siyang pagalingin at palayain sa lahat ng umaalipin sa kanya, siya'y nanatiling alagad ng Panginoon, hindi lamang sa ebanghelyong narinig natin ngayon, kundi si Maria Magdalena rin ang unang babaeng nakatagpo ng Panginoong muling nabuhay.
Pangalan ho ito ng mga kababaihan at ng mga kababaihang dating tinaguriang makasalanan na sila pa ang unang pinagpakitaan ng Panginoong muling nabuhay. Kaya ho, when we speak of Mary Magdalene, she is considered an apostle of Christ. Hindi lamang ngayon na siya ay isa sa mga, sabihin nating benefactors, sponsors, o tagapagtaguyod ng ating Panginoon sa kanilang mga pangangailangan, kundi hanggang sa kamatayan, hanggang sa kanyang muling pagkabuhay ng Poong Nazareno, si Maria Magdalena, kasama ang mahal na Birheng Maria, of course, ang silang unang pinagpakitaan ng Panginoong matagumpay sa kamatayan, sa kasalanan, at sa kasamaan. Now, ano hong mensahe nito para sa atin? Palalawakin ho natin ang ating pagninilay. Sa mahal na Poon, lahat tayo'y may puwang. Lahat. Hindi lang ho babae, hindi lang ho ang kalalakihan, lahat ho tayo. Meron hong nag-evolve at nabuong code or titulo sa mga hindi ho babae at lalaki. Alam nyo na, no? LGBTQ, XYZ, ewan ko na ho, ang dami na ho letter na dinagdag. No? Hindi ko na ho masundan eh. Dati LGBT lang. And dami-dami na hong letter pang idinagdag. Nakakalito na. It only shows na kung sa kanila hong samahan, welcome ang lahat. Higit lalo na sa mahal na Panginoon, Poong Nazareno, lahat tayo ay tanggap at may puwang sa Kanya. Mayaman at hindi pa yumayaman. Ayoko sabihin iba. No, hindi pa yumayaman, yayaman din. No. Yung mayaman at hindi pa yumayaman. Darating ang panahon, yayaman tayong lahat. Babae at lalaki, may sakit o wala, mabutit, masama, lahat po tayo ay may puwang, may lugar sa mahal na Panginoong Jesus Nazareno. At sana, kung ganito kaluwag at kabukas ang Panginoon sa ating lahat, hindi natin iwawaglit, hindi natin ilalayo ang ating sarili sa Kanya. Siya na nga ang tumatanggap, tayo pa ba ang hindi lalapit? Alalahanin ang paanyaya ng Panginoon, lumapit kayong lahat, kayong nabibigatan, upang makatagpo sa akin ng kapahingahan. And when we speak of all those who are burdened and heavily laden, hindi lang naman ho kalalakihan, hindi lang naman ho kababaihan, hindi lang ang may sakit, hindi lang ang mga nahihirapan, lahat ho tayo ay may kanya-kanyang pasan. Kung kaya lahat din tayo ay makatatagpo ng lugar at puwang sa Poong Jesus Nazareno upang maibigay niya sa atin ang kapahingahan. If that is the case, kung ito ho ang katotohanan at pagtanggap ng mahal na Poon sa atin, sana ganito rin ho ang trato at pagtanggap natin sa bawat isa at maging sa Kanya. What do I mean by that? Unahin muna natin sa bawat isa. No? Minsan ho sa simbahan, nagkakaroon ho tayo ng mindset na tayo lang, kami lang. Sino yan? Bagong mukha yan. Nag-abulay ba siya? Nag-donate ba yan? Dito ba yan nabinyagan? Member ba natin yan? May tendency ho tayong ganyan. Aminin. Napakarami hong mandated organizations in the church. And the tendency is we become very exclusive. Exclusive. Na tayo-tayo lang. Hindi siya kasama. Minsan nga ho, pag ako nag-browse, nag-stroll sa internet, ako ay nalulungkot. Kasi sabi ko, bakit sa pagpo-post ng ilan sa picture nila, kasama ang ilan, isipin ho natin yung ibang hindi kasama. Ano ang iisipin nila?
Sila na naman, sila lang ba? Di ko alam if I make sense. Kasi baka tayo hindi aware na sa atin hong paggamit ng internet, we have the tendency to isolate others. Tatagalogin ko na baka sa ating paggamit ng gadget, internet connections and all of these things, inihihiwalay natin at inietsapuera natin ang iba na tayo lang ang magkakasama, tayo lang ang karapat-dapat imbitahin, tayo lang ang magkakagrupo. Yan ang napakasakit na katotohanan na pwede hong makasira ng katawan ni Kristo. Ang Poong Jesus Nazareno ay nagkatawang tao para sa lahat. Mayaman at hindi pa yumayaman, may sakit at may magandang pangangatawan, kalusugan, bata't matanda, Hudyo at hindi Hudyo, makasalanan at matuwid. Siya'y nagkatawang tao at naparito para sa lahat, para sa ating lahat. Kung ang pagparito niya ay para sa ating lahat, sana wala rin tayong ihihiwalay at walang itatangi. Baka masaktan ng iba. Alalahanin natin the golden rule, ang gininto ang aral. Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Baka sa ating pagsasama-sama, dumating ang panahon, bakit sila lang? Tayo hindi nakabilang, hindi na naalaala. Ikalawa, nabanggit ko po na sana sa pagninilay natin sa Ebanghelyong ito, matanggap din natin ang mahiwagang pakikitungo ng Diyos sa atin. Ano pong ibig sabihin nun? Hindi sa lahat ng oras ay pagsang-ayon ang tugon ng poon sa ating mga kahilingan at pakiusap. May mga pagkakataong ang Diyos ay tahimik. Naranasan na niyo yun? Ang Diyos ay tahimik. God is silent. Sabi na iba, para akong nagdasal sa hangin. My prayers fell on deaf ears. Nagdasal ako sa bingi. Walang sagot. Ang tagal-tagal ko nang naninikluhod, hanggang ngayon walang sagot. Kaya yung iba tumalikod na. Hindi makapaghintay. May lakad. Nagmamadali. Apurado. Hindi makapaghintay. Napakahalaga ng elemento ng paghihintay sa pananampalataya. Ang taong umaasa, marunong maghintay. Dahil ang dalawang ito, umaasa at naghihintay, ay tatak ng taong may malalim na pananalig at pananampalataya. Na darating ang panahon, ang Panginoon ay mangungusap, ang Panginoon ay kikilos, ang Panginoon ay magpaparamdam. Ako ba'y masigasig lang sa pamiminto sa Kanya dahil hindi ko pa hinihingi, ibinigay na? Paano kung maraming pagkakataon na ang tagal-tagal ko nang hinihingi, hanggang ngayon, wala pa? Ako pa ba ang magiging mapili? Na ako'y mananampalataya lang dahil patuloy niyang ibinibigay at sinasagot ang aking mga kahilingan. Paano na lang kung ang Diyos ay tahimik? Kaya ko pa rin bang maniwala? Nawa sa atin pagdiriwang ng banal na misa, lahat tayo'y nakapapasok dito sa pambansang dambana ng Poong Nazareno. Walang pinipili, walang tinatangi. No one is excluded. Lahat welcome. Sana ito rin ang ating maging pananaw at tibay ng pananampalataya. Natatanggapin ko ang lahat ng pakikitungo
ng Panginoon sa akin. Makitungo man siyang tahimik, makitungo man siyang masigasig na agad ibinibigay ang aking kahilingan, makitungo man siyang hindi ang sagot, pagtanggi ang tugon sa aking mga pangangailangan, ako'y mananatiling naglilingkod sa piling niya. Ito ho ang ginawa ng mga kababaihan. Matapos silang pagalingin at biyayaan ng Panginoong Hesus, nanatili sila sa piling niya at ng mga alagad. At hindi lang basta nanatili, ginamit nila ang lahat nilang ari-arian upang ipangtustos sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Isa pa ho ito sa dapat nating pagnilayan. Ako ba'y laging kabig na lang ng kabig? Lord, ako na lang ba ang hihingi ng hihingi? Tanungin din natin ang ating sarili, ano na ba ang ibinigay ko sa Kanya? Ano na ba ang isinakripisyo ko para sa Kanya? Ano na ba ang bukas loob kong ibinigay para sa Kanya? Marami hong pagpapaunlak na ginawa sa atin ng mahal na poon. At nawa sa Kanyang kabutihang hindi matatawaran at di mabibilang, ito rin ang mag-uudyok sa atin upang walang sawa siyang paglingkuran. Nang may kasiyahan, kasama ang iba hanggang katapusan. Amen.